So, nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Dr. Lorraine Badoy, dati pong spokesperson ng NTF-ELCAC. Doc, good morning. Welcome back po at long time no see po sa inyo. Musta po? Hi, good morning Jade. Good morning Admar. Good morning sa ating mga kababayan. Po, Doc, pag-usapan natin po itong naging desisyon ng Court of Appeals o CA sa pagpapatibay po doon sa hatol laban sa 13 individual na nahatulan sa kasong child abuse. Kaugnay po doon sa mga batang katutubo sa Taraingod, Davao del Norte. At kabilang nga doon sa mga inakusahan ay itong dating isang kongresista pa. Doc, at alam ko, best friend mo ito, si Congresswoman Castro. Ano po masasabi po niyo, Doc? Ano siya, it's a victory for the Filipino people. At saka napakalaking dagok nito sa CPP, NPA, NDF at yung laban natin na matagal na nating pinaglalabanan, napakalaking victory nito. No? So maraming salamat sa Court of Appeals na diningin nila tayo. Opo, ano pong mensahe po nito, Doc, doon sa mga magulang, doon sa mga kabataan? Ito ba ay nagpapatunay na talagang yung pangre-recruit ng grupong CPP, NPA, NDF ay nakatutok sa mga kabataan tulad po ito, mga bata po, Doc, para umanib po sa kanilang samahan? Jade, napakaganda nito kasi kitang-kita naman kung ano nangyari kasi maraming video, no, kung anong nangyari nung araw na yon. Pero what's more interesting for the Filipino people and that I think that they should observe in all of this is paano gumalaw ang CPP, NPA, NDF propaganda machine. Kasi yung nangyari noon, biro mo ang ginawa, ang 18 na mga menor, ang kinuha ni Franz Castro at ni Satur Ocampo at 11 others at ipinasok sa van na walang pahintulot na mga magulang nila at ng mga at saka ng tribo. Pinasok lang sila. Buti nahuli sila ng pulis, no? Pagkatapos nun makikita mo sa video na talagang galit na galit yung parents at yung tribal leaders. Pero ang makikita mo sa propaganda machine, kasama hindi ko lang pinag-uusapan ang bulatlat o alter media na alam naman nating lahat ay CPP created na propaganda machine yan, no? Kasama dito kahit mainstream media, ginagamit pa din yung narrative na rescue daw yon. Paanong rescue? Diba? So makita mo, at that time, si Franz Castro was a representative, congresswoman siya noon. At si Satur, former congresswoman ng bayan muna. Diba? So, kailangan, para matapos natin ito, kilalanin natin ang kalaban natin. No? Alam naman natin lahat kung ano nangyari doon. Pero bakit tuloy-tuloy pa din yung very blatant and shamefaced na lies ng CPP, NPA, NDF propaganda machine? Always, it will be because of recruitment and fundraising. Lalo pa ngayon na talagang lusaw na lusaw sila sa pag-recruit ng mga NPA. Pero itong Prente, itong sila Franz Castro, yung propaganda machine, nakikita natin yung mga nasa Kongreso ngayon, sina Reneco ng Kabataan Party List, sila Tonchi Tinio ng ACT Teachers, lahat sila nagsasalita kasi mga Prente ng CPP, NPA, NTF yan, at saka mga operatiba sila. Reneco, Tonchi Tinio, Arlene Brosas, mga nasa Kongreso ngayon. So nakita natin na yung sinasabi ng mga former rebels, totoo yun, na yung itong mga Prente sa Kongreso, ang ginagamit nila yung kapangyarihan nila para maskara. Kaso huling-huli si Franz Castro noon, 'di ba? So, at saka si Satur Ocampo, at saka 11, pero tuloy pa rin yung propaganda machine na rescue yon, kahit na very blatant, no, very blatant. Parang tuloy-tuloy yung pagkasinungalingan ni makikita mo dito, manood kung mapagmamasdan ninyo kung sino yung mga kaalyado nila. Hindi ko sinasabi na lahat ay CPP, NPA, NDF, pero yung sino yung, kilala naman natin kung sino yung CPP dahil sinasabi naman namin diretso, di ba? Sinasabi namin diretso, pero makikita mo din kung sino yung mga ginagamit at paano sila nagagamit, wittingly or unwittingly. So, napakaganda nito, no? Napakaganda. Ang susunod, syempre mag-a-appeal yan sa Supreme Court. Pero most likely, hindi na kasi actually, some lawyers were saying, because I'm not a lawyer, no, but I'm not stupid, so I can understand what lawyers are saying. Now, the lawyers are saying, pag nag-Court of Appeals ka na, dapat tama na yon dahil nagsalita na yung korte. Pero alam natin ang template ng mga komunistang teroristang ito, itutuloy nito hanggang Supreme Court. Why? For recruitment, para tuloy-tuloy pa rin yung pagsalita nila na ni-rescue nila yon kasi grabe yung militarization noon, kasi yung salugpungan schools, talaga yung mga military, pinagsisira yung mga eskwela ng mga bata, ng indigenous peoples. Ano yung katotohanan? Yung katotohanan doon yung salugpungan schools ay hindi siya DepEd accredited. Although sinasabi ng Rappler na DepEd accredited, it's a blatant lie kasi nga ang Rappler ay kaibigan din ng CPP, NPA, NDF, na sa loob din yan ang mga media operators ng CPP. So ayan ang kwento na nilalabas
pinapalabas nila na eskwela yon. Hindi yun eskwela. Those were terrorist training camps for indigenous peoples. Pagkatapos ang hindi military ang nagtanggal ng mga eskwelang yun, kundi ang mga magulang mismo with their own hands. How do I know it? I was there. Nakita ko yung eskwela kung paano nila talagang, at saka narinig ko yung mga kwento ng mga magulang. No? So, makikita nito yung mga gasgas na ito, di ba? Talaingod, 13, whatever, something number, di ba? So, we have to know our enemies if we want to end this, because we really have to end itong CPP, NPA, NDF kasi hindi lilipad ang Pilipinas, no? Meron tayong mga surot, no? Mga salot yung mga yan na bawat sektor ng ating lipunan nandyan sila. Ang nakikita kong maganda dito kasi kami yung unang task force ni PRRD, di ba, na lumaban ng diretsyo dito. So yung gobyerno ay mismong may task force, no? So nasa comms ako noon, ako yung nag-strategic communications, may team ako. So ang layo-layo na ngayon, ang layo-layo na nang narating ng Pilipinas ngayon na hindi ko na kailangan lumaban. Ang Pilipino na mismo ang lumalaban sa kanila. Diyan mismo sa social media, sa pages mismo nila na hindi sila nakakasabat, di ba? So, umaandar tayo. So, maraming salamat talaga sa Court of Appeals kasi kung hindi gagamitin nila yan, bakit? No, para ma-recruit ang mga anak natin. Kasi habang nagsasalita tayong lahat, habang nag-aaway-away sa politika, ang salot na yan, itong mga komunistang, teroristang ito, they're very focused on recruiting our children. Kahit sa BJMP, nagre-recruit sila. No? So, tuloy-tuloy lang sila. Opo. So masasabi na natin ngayon na talagang baga last time double convicted na itong mga dalawang nababanggit po ninyong kongresista, Doc, na dawit nga po dito sa issue dito. Although maaari pa silang makapag-appeal pero sabi mo nga ay wala nang pag-asa. Sa tingin mo, Doc, ano ba to? Makukulong o may danyos, di ba? Kasama po dito sa naging hatol po ng Court of Appeal sa Talaingog 13. Ang kaparusahan dito ay imprisonment, pero sayang kasi 6 years lang. Tapos nabasa ko kasi sinabi ni Franz Castro, ang gusto niyo lang kasi mapreso kami. Natural. Hindi lang 'yun kung meron pang silya elektrika, Franz. You deserve it. Sa ginawa ninyo sa mga anak namin, natural. Gusto namin talaga na mapreso kayong, dapat nasa bilibid kayong lahat ng mga komunistang terorista na sinisira ang mga anak namin. Natural, gusto namin yan. So yan yung punishment sa kanila. 6 years in prison. It's not nearly enough what they deserve. No, it's not nearly enough. Po. Maaari ho ba ito maging ground din o magiging basehan, Doc, dahil nagre-represent po sila ng grupo na alam natin na ang halos sa kanila ay nasa Kongreso para sila ay matanggal na? Yes. Ang NTF-ELCAC legal team, no, ang legal cooperation cluster that's headed by Justice Angie, ay tuloy-tuloy naman ang sa COMELEC, no. At dinidinig naman just recently turn down ng COMELEC ba yung Kabataan Party List na appeal nila. So tuloy-tuloy lang ang laban na ito. Walang kahit nandiyan si Bongbong Marcos na kaibigan ng CPP at si Martin Romualdez who enabled and strengthened them and gave them on a silver platter their recovery after Rodrigo Roa Duterte really brought them to their knees. Walang tumitigil dito, no. We are all holding the line. Tuloy-tuloy hanggang matapos ito kasi maliwanag na sa Pilipino na talagang hindi tayo aandar kapag nandyan pa ang mga salot na yan. Opo. Doc, bago ko pa ipasok kay partner Admar, nagbago na ho ba yung approach ngayon ng NTF-ELCAC? I mean, kung dati madalas, kaya nga inaakusahan kayong nagre-red tagging, tuloy-tuloy pa rin ho ba ang ganong approach doon sa mga grupong may koneksyon dito sa mga teroristang grupo? I'm no longer part of the NTF-ELCAC, but yung pagkakaalam ko, tuloy-tuloy pa rin sila, no? Tuloy-tuloy pa rin yung pag red tag, yeah. We identify very accurately sino ang CPP, NPA, NDF. Yun nga lang, ang kahirapan is because nga Marcos and Martin Romualdez are allies of the CPP, NPA, NDF party list in Congress para magkaroon sila ng attack dogs. Yun yung kahirapan, no? Unlike nung panahon ni PRRD, he was the one who led the fight against the CPP, NPA, NDF. One of the most powerful man in the country heading the fight against the communist terrorists. Napakalaking bagay nun. But now you have a president who cannot even say CPP, NPA, NDF. Diba? So we have a really huge problem. But so what, no? Dumating na buti na lang yung kagandahan ng panahon ni PRRD, yung laban na ito, hindi lang hanggang gobyerno, kundi na idala na natin sa mga kababayan natin so that they are part of it. But yes, tuloy-tuloy yung sa NTF-ELCAC ngayon. But I cannot speak for them. Doc, magandang malamig na umaga sa iyo dyan. Admar po. Doc, Admar. Opo. Dito po sa nakalipas, ito pong recruitment naman nila ngayon. Meron po ba kayong impormasyon? Nag-iba ba sila ng pamamaraan sa pag-recruit? Kamusta yung monitoring nyo po sa mga sources po ninyo? Sa klase ng kanilang recruitment ngayon, muli ba silang sumigla? Mas nagiging open ba sila? Doc? Nagiging desperado sila.
Kasi nga, alam na ng tao kung sino sila. Eh, yung kanilang proteksyon ay yung mga maskara nila, di ba, na human rights activists sila, di ba, or volunteer teachers sila, or madre sila, pare sila, etc., etc., di ba? Malaking bagay na natanggal yung mga maskara nila. So, mas desperado sila ngayon, pero never underestimate a desperate organization, a terrorist and criminal organization na tuloy-tuloy at walang humpay ang pag-recruit ng mga anak natin na kahit na Sabado, weekend, yung mga anak natin, mga magulang, yung mga anak ninyo, siguro mga taga-PUP ito, no, idinadala sa BJMP at pagkatapos, doon nire-recruit. Sino ang kumakausap sa kanila? Top cadres ng CPP, the most powerful in their hierarchy. We're talking about Vic Ladlad, Wigberto Villarico, Adalberto Silva, lahat ng mga yan. Yung kausap ng mga anak natin ay mga buitre at pinapayagan ng BJMP yung mga anak natin. Kahit na anong eskwela yan, kahit medical schools, nire-recruit sila, UERM, PGH, lahat yan nire-recruit ng CPP. Wala silang, kasi nga talagang wala na silang ma-recruit, pero on the ground ang naririnig ko talagang nag-activate sila yung sa mga indigenous peoples ulit na medyo mahirap kasi hindi mo kailangan magsinungaling tungkol sa gobyernong ito para magalit ka sa gobyerno. Sabihin mo lang yung totoo, magnanakaw si Marcos, 'di ba? Yun ang tapos nakita mo, hindi naman kayo pinagsisilbihan. Ganun yung mga sinasabi nila noon sa mga kababayan natin kung kaya't lumaki itong problemang ito. Tingnan niyo yung gobyerno, hindi naman kayo pinagsisilbihan. Wala kayong eskwela, wala kayong farm to market road. So dito na lang kayo sa amin. Dito na kayo sa lugpungan schools namin libre, 'di ba? So madaling maniwala noon. Kaya sinabi sa amin ni PRRD, kung gusto ninyo itong matapos, itong salot na ito, magsilbi tayo ng maayos. And he was correct. Good governance. He was so correct. Ang galing-galing ni PRRD. Kasi umaakit ako sa bundok noon At yung sasabihin mo lang na bakit wala pa yung eskwela dito tapos may eskwela na. Alam mo, agad-agad magsusurrender yung mga yan. Lahat talaga, you're going to win them over to the side of the government kasi ang government ay nagsisilbi. So we have a problem now because we have a president, this man in Malacanang did not run to serve the Filipino people but to steal from us every centavo that he can really suck out of this country. He will do it. So we have a problem. We have a big problem right now. But hindi naman sila mapapabuti, di ba? So yung mga kababayan ko na sinasabihan kayo na ang gobyerno hindi nagsisilbi, kaya dito lang mag-NPA na lang kayo, lalong sasama ang buhay ninyo. Magtiis lang tayo hanggang matanggal yan. Matanggal yung salot na president na yan. Tapos ayusin natin ang gobyerno. Okay. Opo. Doc, reaction lang po ninyo doon sa mga pagsanksyon ng US sa mga ilang ICC judges nga doon po. At ito yung ilan po sa mga judges na ito yung nagbasura doon sa interim release appeal ni FPRD. Ano po masasabi po ninyo? Yun ang tamang tugon ng isang soberanyang bansa sa nakikialam sa kanila. Ganun yung tamang tugon. That is the response of a sovereign nation. Kung anong ginawa ng US, kung anong ginawa ng Russia, na sila ang nag-file ng charge warrants of arrest sa mga judges na ito. How dare you? Diba? This is what a sovereign nation does. The sovereign nation says, how dare you? How dare you interfere in matters that are of no concern to yours? Diba? So bakit ano yung tugon ng isang bansang walang soberenya? Eksakto kung anong tugon ni Bongbong Marcos. So tama ang ginawa ng US, ng Russia. Biro mo, itong mga judges na ito ngayon, itong mga buwisit na ito, right? Sino ba yung mga yan? Ano bang pakialam ninyo sa amin? Hindi ba dapat ganoon ang tugon ng isang soberenyang bansa? Sino ba kayo na ginajudge ninyo ang ating bansa? Pero hindi kayo nakakapag-Uber. Hindi man lang kayo nakakabili. Kasi freeze yung account. Kahit Uber, it came from that Venezuelan judge, di ba? Or was it the South American judge? That she said that she couldn't even use her credit card to use an Uber or anything. And yet, you're standing in judgment of our nation. Why? Because you have a president who allowed this atrocity. Diba? Yun ang kahinaan ng Pilipinas ngayon. Yan ang pinaka number one problema natin, si Bongbong Marcos, na pinayagan niyang salaulain ang Pilipinas, na ibinigay niya ang ipinagkanulo niya ang isang ordinaryong mamamayan. Sa isang dayuhan, nakakasulasok. It's a heinous crime. It's treason. Diba? So, tama talaga yung nangyaring yan. Alam mo, Admar, Jade, mga kababayan, having worked with PRRD, pag inaantay namin siya, lagi kami nag-uusap-usap. Kasi sa totoo lang, para siyang magician. Sa totoo lang, so, ang tingin ko dito at the end of all of this, pag natapos na lahat ito, masisira ang ICC, ang CPP, at iyang mga kurakot na yan headed by Bongbong Marcos, and it's going to be because of PRRD, his moral force. So,
I'm really looking forward to that. No? That's my intuition about all of this, and we're seeing it now. His house is crumbling. No, so tama lang yung that heinous crime, that treacherous crime that Bongbong Marcos did to PRRD, extraordinary rendition na binigay pa sa ICC. Na very clear na ngayon that ICC is a political weapon. Diba? So, tama yun. Maganda yung nagkakalinawan tayo ngayon sa buong mundo. Kasi sinabi ni Bongbong Marcos, walang hudikatura ang Pilipinas, diba? Na hindi natin siya pwedeng iharap sa sarili nating mga korte. No? So, maganda na nagre-reset tayo ngayon. Opo. Doc, ilang araw na lang, Pasko na, Christmas na, Doc, at magbabagong taon. Mensahe po ninyo sa ating mga kababayan. Jade, I want to say something lang about the passing of Romeo Acop. Okay. Opo. It's in line, I guess, with Christmas. No? So if you don't mind, no. Isang rason kung bakit I had to flee the country was because of Romeo Acop. No, then another reason why my family and I experienced yung oppression of an illegal detention. For no other reason than because we expressed our God-given right to free expression by asking Martin Romualdez, is it true that you spent your allowance for travel is 850 million, and because of that we were illegally detained? And one of that was Romeo Acop. He was the one who moved to cite me and Eric for contempt. No, so I guess in this holiday season, no, we need to ponder. No? Kasi nakita natin ang Pilipinas, nawalan na talaga ng North Star, no? Itong mga leaders natin supposedly. Binigyan natin ng napakalaking mga kapangyarihan, pero anong ginawa doon? Ginamit talaga para pagbuhatan tayo ng kamay. 'Di ba? So, minsan gusto ko tanungin si Romeo Acop, is it worth it? 'Di ba? Is it worth it yung ginawa mo sa Pilipinas? Nadala mo ba lahat 'yan? Nadala mo ba lahat ng mga ninakaw mo? 'Di ba? So, in this season of love, I guess, no, which is what our life ought to be about. I want all of us to ponder on the lives and the directions, the direction of our lives take when we make certain choices. So I guess that's it, no. All right, Doc, Merry Christmas and Happy Merry New Year po. Christmas. I miss you salamat po. guys. Maraming salamat po. See you soon, Doc.